Isang kilusan ang nagsisikap na isalba ang Plaza Malibay. Kunin naman natin ang mga detalye ng report mula kay Xiao Chu. Time ako ay Pilipino. Makasaysayang araw po. It's showtime! Alay ang episode na ito sa mga taga-Malibay, ang kaibigan at classmate ko na si April Jane Sarmiento at si Edgar Granada na pinuno naman ng Save Malibay Plaza Movement. Naku! Ano ba ito? Wala na po bang magawa ang ilan sa ating mga pinuno at kailangan pati mga plaza ay nais patayuan ng kung ano-anong mga edipisyo at gusali? Ang plaza ay sentro ng ugnayan ng mga tao. Dito, sama-samang nagtatakbuhan ng mga chikiting. Naglalaro ng basketball ang ilang henerasyon ng mga kabataan. Ginaganap ang mga graduation, sayawan, ang pakikipagtalastasan ng mga pinuno sa kanyang bayan. Matapos ang laban sa Cross na Ligas, ang mga orihinal naman na residente ng Malibay, Pasay ang humihingi sa atin ng saklolo upang iligtas ang Malibay Plaza. Ang Malibay ay dating bayan na naging bahagi na ng lungsod ng Pasay. Naging bahagi ang Malibay ng Katipunan at ang balanghay nito ay nagkaroon pa ng sariling watawat. Nagluwal din ng bayaning babae ng himagsikat, si Marcela Marcelo, isang ina na namatay na nakikipaglaban sa murang edad na 110 years ago, 1902, nang simulan nila ang kanilang katangi-tanging senakulo na dinadayo ng maraming henerasyon taon-taon sa bawat mahal na araw. Sabi ng mga lolo at lolo nilang senakulista, huwag pababayaan ang senakulo. Ituloy ito kahit walang-wala. Naging panata na nila ito. 100 years na ang nakalilipas, 1912, nang ang pinunong bayan nila na si Don Miguel Cornejo at isang Servando Collier ay sinasabing nagbahagi ng kanilang lupa upang maging plaza upang pagdausan ng kanilang mga aktibidad na pangkultura. Kumbaga, pamana ito ng kanilang mga ninuno. Ang plaza ang naging site ng kataunang senakulo. Noong sentenaryo ng Senakulo 2002, ipinatayo ang Malibay Center for Culture and the Arts. Sa plaza, sa hiling na rin ng mga residente na mapabumbungan nito. Nagtangka ang gusali na maging neoclassical upang salaminin ang senakulo at sa taas nito nakaukit ang mga representasyon ng mga sining ng senakulo, musika at Santa Cruzan. Matapos ang 10 taon, ngayong 2012, ginigiba na ang plaza upang patayuan ng isang multipurpose building na magbibigay nga ng pangunahing serbisyo ng kalusugan at iba pa. Subalit magbubuha naman ng pinagdarausan ng kanilang kultura. Noong November 10, 2012, inanyayahan ako sa selebrasyon ng ika-100 taon ng Plaza ng Malibay upang magsalita sa mga nakikiusap na taga-Malibay ukol sa halaga ng plaza. Oo nga't, hindi nakakain ng plaza, ngunit ang tao ay hindi lamang nabubuhay sa pagkain, kundi sa dangal na mayroon nito. Ang dangal na Malibay ay ang kanyang kultura sa plaza at maaari rin nilang mapakinabangan ito sa pamamagitan ng turismo. Nakikiusap sila ngayon na tignan ng National Historical Commission of the Philippines ang kasong ito, tulad ng aksyon na ginawa nila para sa plaza ng Cross na Ligas. Wala raw po silang binabatikos dito. Isa po itong pakiusap ng mga mismong tao na gawan ng paraan na mapanatili ang plaza upang patuloy na magamit ng mga susunod na henerasyon ng mga taga-Malibay. Kung sa ibang lugar, hinahayaan ng ibang tao na tuluyang mawala ang bahagi ng kanilang kasaysayan, karanasan at pamana, kapuri-puri ang mga taga-Malibay dahil patuloy nilang ipinaglalaban ang kanilang dangal. Ako po si Xiao Chua para sa Telebisyon ng Bayan. And that was Showtime.